kabagyan, good morning. Kunyari aming Kailocanuan. Sa mga hindi nakakaalam, nandito po ako ngayon sa Singapore, OFW. Actually, ngayon ay day off ko ulit. So, hindi ako gagala ngayon kasi may pinag-iipunan ang inyong kabagyan. Ngayon nandito ako sa aming park dito sa aming lugar dito sa Singapore, Tampines, dito sa may park nila kasi makita ito yung tanawin ko. Sarap ng simoy ng hangin. Ayan. Gusto ko talagang tumambay dito every day off ko kasi alam mo yun, nature lover kasi ako nature lover ako, so mas okay sa akin yung nag-iisa ako na natambay lang sa may mga puno-puno ganun. Ewan ko, parang it gives me a positive vibes, it gives me energy, ganun ba, yung mga parang yung mga nararamdaman mo parang nawawala at the same time. Ganun ako parang nare-receive ko yung mga good energies ng mga puno. Ewan ko anong tawag doon, pero ganun yung nararamdaman ko sa nature talaga. Kaya nature lover talaga ako. Yan, almost 10 minutes na ata ako nakaupo dito. At late din ako lumabas kanina kasi mag-8 na ata kanina, I think. 7:40 ako nagising. Dali-dali na nga ako nag-prepare para lumabas, mag-walking saglit. Pero dito tayo ngayon sa Tampines Park. Hindi ko alam kung ano yung exactly na pangalan nito, pero at sa mga nagtatanong din pala kung hiring pa rin ba yung agency ko dito sa Singapore, hiring pa rin po sila, tumatanggap pa rin po sila ng mga aplikante dyan sa Pinas. Ang cute naman ng mag-asawa. Kita ko sa inyo. Ayun kita niya ba? Ang cute. Diba? Sabi ko sa inyo. Sana all na lang tayo. Pinapanood ko kanina pa. Cute. Wow. Ayan. Tapos yung mga nagtatanong kung maganda ba dito, maganda ba magtrabaho dito sa Singapore? Yes po, maganda po. Kasi safety po. Napaka-safe po ng Singapore. Kung alam nyo lang. Ako nga, minsan, alauna na ng madaling araw, bumababa pa ako para bumili ng pagkain. Minsan kasi nagugutom ako. Nagkikrave ako ng mga noodles. Pupunta pa ako sa palengke. Meron din kasi yung mga grocery na 24 hours dito. Like, meron din silang 7-Eleven, ganun. And also yung dito sa Singapore parang Pilipinas lang din, guys. Yung climate ng Pilipinas, yung klima sa Pilipinas, ganoon lang din dito. Kaya parang hindi ka masyadong hindi ka masyadong homesick ka. Pero homesick ka pa rin naman eventually. Kasi na nga ba kung yung safetyness mo dito. Yes po, safe dito sa Singapore. Masasabi kong safe dito sa Singapore kasi napakahigpit ng gobyerno dito. Walang corrupt. Ngayon po papansinin yung mga sinasabi. Nahulog na naman siya. Saan ba yun? Inuhulog kanina sa boat. Nahulog na naman. Makita. Yun, kinukuha ng sama niya.
Ayun na. Ayun. Saan na ba? Hindi ko makita. Ayun. Oo. Hulog. Laging nahuhulog sa maling tao. Nahuhulog sa maling tao. Uy, hugot mo. Gusto ko lang i-share sa inyo. Ako nga, nung nasa Pinas ako, wala akong mahanap na trabaho. Nagkatrabaho naman ako na cashier sa isang resto. All around po kasi ako, naging cashier ako, naging waiter din, ganun, naging kitchen staff din, ganun. So sabi ko, pero yung sahod kasi guys, yung sahod kasi yung problema, hindi kakasya sa pangangailangan ng pamilya at sa pangangailangan ko din, 'di ba? May mga personal needs din naman tayo. Kaya ang nangyayari, nagkukulang siya, nagkakautang pa rin sa mga ka-work, ganun. Lalo na kapag emergency, hindi mo alam kung, lalo na kapag sapat yung pera, yung sahod mo. Kapag panahon ng ng emergencies, wala kang makukuhanan. Kaya ang bagsak mo, magsasabi ka sa ibang tao. Pero yung ibang tapos ang tingin sa'yo ng ibang tao, wala ka namang ganito, wala ka namang ibang babayad. Kasi alam naman nila na ganun yung estado ng buhay mo. Ang hirap na matanggihan guys, na naranasan ko na yan. Ang hirap matanggihan. Kaya ang ginawa ko, nagpursige ako para makapag-abroad ako. Kinausap ko yung magulang ko, ma. Sabi ko, ma, so mag-abroad, pero wala akong pera, gagamitin ka. Sabi ng magulang ko. Swerte din ako sa magulang kasi sila, supportive sila sa akin sa mga desisyon ko sa buhay. Meron akong mga naging desisyon sa buhay na hindi maganda ang kinalabasan. Meron din yung mga desisyon na okay naman. Okay. Okay na. So yun. Ang ginawa ng magulang ko para may panggastos ako, umutang sila. Wala tayong magagawa hindi tayo umutang sila sa tito ko, tapos umutang din sila sa bangko. Hindi lang kasi ako isang beses nag-apply. Unang apply ko guys is Japan talaga. Umutang ang magulang ko sa bangko. Japan ako nag-apply. Nakapag-schooling na ako ng 2 months. Actually 4 months ata yun. 4 months yun. Pero 2 months lang ako nakapag-schooling. Kasi nung magme-medical kami, nabagsak ako sa Ishihara test. Like yung may mild colorblind po kasi ako. So, hindi daw pwede yun sa Japan, I think. Yun ang sinasabi nila, kaya nabagsak ako. Hindi ako nakapasa sa second schooling nila. First schooling na ako. Sa first 2 months ng pag-aaral ng Japanese language, hindi na ako kaya yun, parang na-disappoint ko yung parents ko. Feeling ko na-disappoint ko yung parents ko. Parang ko sila, nakautang pa sila sa bangko. So ang ginawa ko, ako ulit nag-apply ulit ako ng trabaho as a sales lady doon sa bayan din namin guys. Nag-apply ako, pero parang yung feeling ko parang hindi ako para sa Pinas. Parang hindi ako para sa Pinas. Yung puso ko talaga guys, ewan ko, yung puso ko talaga nandito sa abroad. Ganun, hindi ko alam na parang yung feeling ko hinahatak, yung mind ko, heart ko, parang hinahatak ako papunta dito. Parang pinapalayas ako ng Pinas. Charis lang naman.
Ano, yun. Tapos, nagdaan ng year na, yun, nagdaan ng year, ang isang taon, may kumontak sa akin na isang friend. Friend, gusto mo bang mag-apply ng Singapore? Ayun na. Singapore na. Gusto mo bang mag-apply ng Singapore kasi hiring yung agency ko nandito. Ganon. Ako naman, ay, yung mata ko nag-twinkle na naman sa naririnig ko. Ako naman, sige. Papausap ako sa agency mo. Ganito. So, ayun, kinausap ako agad ng agency niya kasi yung nagtiwala ako agad kasi kilala ko yun, manager ko yun noon sa isang company. Ngayon, siya naman is papaalis na, may ticket na. Tapos sa kanya ako sinabihan. So, okay, sige, kaya nagtiwala din ako kasi legit yung nagtiwala ako, legit yung agency kasi ganun nga papaalis na siya, papunta na siya dito sa Singapore noon. Kaya yun, ngayon nang nangyari interview blah blah blah, pinapunta ako sa agency, interview ng employers, ganito hanggang sa wala pa rin akong employer. Ngayon, ang nangyari, nag-training na kami sa TESDA. Alam niyo ba yung NC2 na sinasabi? NC2, housekeeping. Ay, housekeeping ba yun? Oo, housekeeping. NC2. Ngayon, first day namin, nag-train kami ng mga foods prep. Food prep. Ngayon, 2020 kasi yun guys eh. Tapos, pag uwi namin, nag-ano na sila sa accommodation namin. May accommodation kami kasi kami doon sa agency. Ngayon, pag uwi namin, yung mga kapwa naming applicant sa accommodation, nag-ano na sila, i-impake na. Bakit yung nag-i-impake? Sabi ko, nag-ano na kami. Nagpapanik na sila, nag-i-impake silang na. Bakit yung nag-i-impake ako? Eh, kasi maglalakdown ba yun? Lockdown ba yun? Oo, lockdown noong 2020. First day, May 13 ba? May 13 yun ng gabi. May 14 daw ng kinaumagan, magla-lockdown daw. Wala daw uuwi sa probinsya, walang ganyan. So kami naman, hapon pa lang yun eh, uuwi namin ng alas 3, alas 4, ganun. Hindi kami, natarantala din kami na ganito, may virus, ganito. Hindi gusto na, uwi na lang kami. Kaysa naman sa nag-stay kami doon na mahirap ka ako. Eh, wala din naman ako pang gastos kapag mag-i-stay pa ako sa accommodation, wala akong pang gastos guys. Yun ang iniisip ko, kaya sabi ko, sige, uwi na din ako. Nag-impake kami, pumunta kami, punuan lahat ng bus. Doon kami nataranta guys. Punuan lahat ng bus. Ngayon, mga bus line, mga bus terminals, punuan hanggang sa pang-apat. Nakakita na kami ng may slot pa. Pero buti naka-slot pa kami, pero doon na kami sa likod talaga, nakaupo. Pero ang dami din guys. Mayroon din nakatayo sa loob. Parang ang dami talagang gustong umuwi sa mga probinsya talaga bago mag-lockdown. So yun, thanks God, nakauwi naman kami. Nakauwi naman ako sa Ilocos. Taga Ilocos nga pala ako guys. Taga Ilocos nga pala ako. Ngayon, ang nangyari, hindi na naman natuloy. Nasayang na naman yung inutang ng mga magulang ko. Umutang ulit sila guys. Ulit sila, pero hindi na sa bangko. Sa tito ko na may shop, na may business. Yun. Pinautang ako ng 10,000. Alam mo yun, 10,000 na yun. Todo tipid ako noon doon. 10,000. Umuwi ako, lugmok na naman ako. Alam mo ba yung parang nawawalan na ako ng pag-asa noon, pero parang mas konting nawawalan ng pag-asa. Parang yung mga 10 out of 100%, ganun. Pero
alam mo yun, yung aking fighting spirit na makapunta ng ibang bansa is parang nag-uumago pa rin. Hindi ko alam. Hanggang sa nakalipas na naman ng 2 years ata. 2 years. Nag-open na naman ang ating nawala na lahat ng lockdown, ganyan. Ngayon, inano ulit ako. May tumawag kinaumagahan. Ay, hindi. Hapon yun. May tumawag ng hapon. Yung agency ko pala. Tumawag ng hapon yung agency ko noong 2020. Ngayon, sabi niya, may mga employers kami ngayon. Marami kaming employers ngayon. Kung gusto mo ulit ipagpatuloy yung pag-apply mo, ganun, chuchu. Sabi ko naman, yes, okay ako agad. Sabi ko naman, sa interview po ba, personal ulit sa inyong, pupunta ulit sa inyong office or ano? Sabi naman nila, kaya okay ako. Through cellphone na lang daw, WhatsApp, mag-download lang ng WhatsApp, yung employer na yung mag-i-interview sa'yo. So, okay ako ngayon. Okay ako. Tumangtuwa ako kasi ganun na lang. Para pag papunta ka na ng Manila, na lang, yung mga requirements mo na lang, yung NC2 mo na lang, yung mga requirements videos, ganun na lang yung gagawin mo doon. So, ngayon, ang nangyari, after 1 week, wala pang 1 days, 2 days, wala pang tumatawag, hanggang sa nag 1 week, wala pa. Sa Lunes nun, in the second week, Lunes nun, may tumawag na guys, ng hapon. So ayun, taranta ako. Sinabi ng mga agents, mga tao sa office sa agency, may tatawag sa'yo na employer, gusto kang i-interviewin. Sinabihan naman ako ng Lunes na umaga na may interview daw ako ng hapon. So yun, na-interview ako ng Lunes ng hapon. Okay naman yung interview, maganda naman yung flow, hanggang sa na-select ako. First interview ko guys, na-select agad ako. And sa mga nagtatanong kung ano yung nationality ng employer ko, yung babae guys is Filipina. Yes, yung babae guys is Filipina, yung lalaki is Spanish. So citizen na po sila dito sa Singapore, kaya Singaporean na po sila. Ngayon, ayun, pumunta na ako ng Manila para gawin lahat ng mga requirements, ganun. Nakapag-test na din ako. Lahat ng sakripisyo, lahat ng pagod guys, hindi ko ma-explain. Lahat ng pagod at sakripisyo. And thankful ako kasi meron akong magulang na full supportive, napaka-supportive. Kahit mangutang pa sila dyan ng mangutang, para lang ako, para para tawag mo, para supportahan ka lang sa gusto mo. Kasi nagtitiwala sila sa kakayahan mo, diba? Kaya nung na-select nga ako alam mo, nakakatawa nga nung nag-interview ako sa kwarto ko. Alam mo, sa kabilang kwarto ng mga kapatid ko, nandun pala si mama, yung mama ko, tapos yung kapatid ko, nakikinig pala sila sa interview. Tawa ako nung natapos yung interview, kasi kasi narinig po kasi yun, kasi yung pagitan po ng kwarto is may hawang lang po na gano'n sa taas niya. Hindi po siya puli na nakapag po sa roof, ganon. So narinig po nila kung ano yung mga usapan namin ng employer, ganon. Kaya nung nalaman ko na, nung natapos yung interview, tapos nag-text sa akin yung agency, okay, selected ka na, congratulations, punta ka na dito sa ganito para ng mga requirements, tuwa ako.
Tapos nung paglabas ko paglabas ko ng ano ng kwarto ko, andun di si ano, bumulaga sa akin si mama at si mama at saka yung kapatid ko na tuwang-tuwa. Ang galing mo mag-English ganito. Alam mo yung tuwang-tuwa ka na proud na proud sa'yo yung parent mo na ang galing mo, magaling daw ako mag-English, sumagot sa mga tanong, ganun. Tapos nung sinabi ko na selected na ako, tuwang-tuwa sila. Ano mo yung feeling na proud sa'yo yung parents mo. Uy, iyak ka. Ayun, alam mo yung feeling na proud sa'yo yung parents mo. Sabi ko, kailangan ko ulit ng pera para makapag ng requirements bago mag-flight ako. Umutang ulit po sila. Utang ulit. No choice. Utang ulit. Mahirap po kasi kami. Kaya wala kaming choice. Kaya umutang ulit yung pamilya. Yung parents ko sa tito ko na may negosyo. Thankful din ako sa tito ko kasi nagtitiwala siya sa akin at sa magulang ko. Kaya napakaswerte ko. So ngayon 2 months ako ng requirements. 2 months ata or 1 month. Yeah, 1 month. 1 month akong lakad ng requirements sa Manila. Everyday may pinupuntahan. Diyos ko, hagard ka na ganun. Tapos pagkatapos ng lahat ng di ba pidos na yung last. Pag nakapagpidos ka na, uwi ka na ulit sa sa probinsya para makasama yung pamilya mo. Bibigyan ka naman nila kasi ipaprocess pa yung mga documents mo para makakuha ka ng ticket papunta dito sa Singapore. So pag uwi ko, nakauwi na ako sa probinsya, parang almost 2 months ata na hinintay ko yung ticket kasi nagka-problema daw sa ganito, whatever. So ayun, after 2 months nagpa-Manila na, bumalik na ako ng Manila para mag-flight. Ayan guys. Ay, pagdating ko dito sa Singapore, hirap. Alam mo yung bago ka mag-flight bago umandar yung aeroplano, naiiyak ka kasi parang gusto mong tumalon sa gusto mong tumalon na lang sa bintana ng aeroplano para umuwi ng probinsya. Ganun yung feeling ko noon. Diba na parang papasok pa ba ako sa airport, gusto ko na atang umuwi. Ganun yung feeling noon. Pagdating ko dito, wow, napawaw talaga ako sa ganda ng Singapore. So ayun, pagdating ko dito, nag-process ulit ako ng 4 days. Pinagpahinga nila ako ng 1 day. Tapos in the second day, nag-medical. Tapos in the third day, nag-MOM po ako. In the fourth day, pahinga ulit ako. Tapos fifth day, kinuha na ako ng employer ko. Diyos ko, sa first week, second week, Diyos ko, grabe. Hindi ko sinasabi na ganito din yung mararanasan nyo Pero hanggang ngayon, yung employer ko hanggang ngayon, yung pa rin yung employer ko. Diyos ko, grabe yung stress. Grabe yung yung pagod. Tortured din yung yung isip mo. Kumbaga, naghalo-halo na. Buti nga nakakayanan. Brave talaga ako. Buti nakakayanan tayo. Pero ngayon, na ako. 2 years na po ako. 2 years na po ako dito sa employer ko. Pero at the same time, naging naman na sila. Bumait naman na sila. Nagbago na po sila. Okay na po sila ngayon. Mas nga po ako. Mas matapang na din ako ngayon. Charis. Uy, hindi Mas na ako. Okay na ako. Palaban na din kasi ako Kasi ayoko na yung
Pero, ayun nga. 2 years na ako, and then 2 years and counting, guys. Kasi nag-renew ako ng contract ko sa kanila ng 2 years pa. So, hopefully, matatapos yung 2 years sa kanila. And meron din kasi akong reason kung bakit ako nag-renew talaga. Ayoko naman na maghanap pa ng ibang employer kasi panibagong panibagong pakikisama. At least sa kanila, alam ko na yung galaw nila, alam ko na yung ugali nila, alam ko na yung paano sila makihalubilo sa'yo, alam ko na lahat, guys. Takbo ng utak nila, ganun. Kaya, okay naman na ako dito. Okay na ako dito. Ngayon, sana lang, mag-work yung pinaplano ko na, hindi yung pinaplano sa kanila. Hoy, good girl kaya. Yung plano ko talaga na mag-cross country. Yun, plano ko mag-cross country, guys. So, ikikwento ko sa inyo kung anong ikakakalabasan ng pag-apply ko cross country. So, hopefully, pinapasa Diyos ko na lang lahat na sana tulungan niya ako sa lahat ng bagay. I-guide niya ako sa lahat ng decision ko sa buhay. Ayan, guys. Hindi ka naman, ipag-pray nyo lang lahat kay God kung may problema kayo, lahat-lahat. Hindi ka niya bibiguin, tutulungan ka niya. Tiwala mo lang yung buong mong pagkatao sa kanya. Pagtiwala mo sa kanya lahat ng desisyon. Tiwala ka sa akin. Kasi ganun yung ginagawa. So yan. Diyan na yung uulan na din ata. Yun yun. Uulan na ata yun. Madilim pa dyan banda. See? Lang, guys. Tara. Samahan nyo ako maglakad-lakad lang. Lakad-lakad lang konti. Okay. Sayang naman yung in-outfit natin ngayon. Okay, tara. Sayang naman yung outfit. Maglakad-lakad lang muna tayo. Ay, dito tayo pala. Babalik pala tayo. Kasi, takot na akong Takot na akong pumunta dun kasi baka umulan ba. Oo.